Hi mga kapatid, meron pa akong share about po kay Judas. Bago po ang lahat, bless day po sa inyong lahat, okay? Napapagpalain tayo ni Lord, okay? Meron ako share about kay Judas. Si Judas ay isang disipulo ng Panginoon. Pero, tanong ko lang po, bakit siya nag-fail? Si Judas had a best pastor, the best leader, best teacher. Judas had all. Meron siyang dahil isa siya doon sa disipulo ng Panginoon. But he failed. Why? Bakit nga ba nag-fail si Judas? Bakit nga ba niya pinagtaksilan ang Panginoon? Ang problema is not the leadership or the church you go. Hindi ito problema ng mga leadership na pinupuntahan natin church. Kung saan tayo saan tayo nananampalataya, saan tayo nagsisimba. Pero alam niyo kung bakit nag-failed si Judas? Nag-failed siya. Bakit niya pinagtaksilan niya si Lord? Isa siyang taksil na disipulo ng Panginoon. Bakit nga ba, mga kapatid? Bakit nga ba nag-fail si Judas? Kasi, if you're not willing to change, you will always be the same. Sabi nga, bilang tayo mga taga-disipulo sa mga leader natin, sa mga pastor natin, dapat sumunod tayo kung ano man ang kautusan. Pero kung hindi natin will na magbago, magiging katulad pa rin tayo kung ano tayo dati. Magkaroon man tayo ng pastor na magaling, magkaroon man tayo ng leader na magagaling, magkaroon man tayo ng mga teacher na tagapagturo sa atin na magaling tulad ni Jesus, kung hindi pa rin tayo nagbabago, magiging katulad pa rin tayo dati, katulad ni Judas. Diba napakabuti ni Lord? Minsan tinatanong mo, napakaswerte ng mga disipulo ng Panginoon kasi isa sila sa kabilang na tagapaglingkod sa Panginoon, na pinili sila. Pero si Judas, bakit na pinagtaksilan ang Panginoon? Dahil hindi talaga will sa kalooban niya na magbago. Hindi niya na-apply kung ano man ang tinuturo ng ating Panginoon. Kaya bilang tayo mga mananampalataya, mga kapatid, dapat magbago na tayo. Baguhin na natin ang sarili natin. Ano man ang pinapakain sa atin ng salita ng Panginoon na galing sa pastor natin, sa mga leader ng church natin, at saka sa mga teacher na nagtuturo sa atin, hindi nakasalalay sa kanila ang pagbabago natin, kundi sa sarili natin. Kailangan anuman ang kautusan, sabi nga doon sa Panginoon, if you love me, follow my command. Diba? Pakabuti ni Lord, diba? Kaya wag tayong manatiling dating tayo. Sabi nga, meron akong kwento sa inyo, mga kapatid. Meron akong kwento, mga kapatid, about sa mag-ina. Itong mag-ina na to ay nagtitinda sa palengke ng kakanin.
Ngayon, araw-araw nila itong ginagawa. Sabi ng anak niya, "Mama, bakit laging maliliit ang ginagawa natin kakanin na pwede naman tayo gumawa ng malaki?" Sabi ng mama niya, "Anak, yan ang turo sa akin ng lola mo. Kaya kung ano man ang turo ng lola mo, ay sinusunod ko." Ngayon, tinawagan niya yung lola niya. "Lola, bakit naman maliliit lagi ang ginagawang kakanin ni mama?" Sabi naman ng lola niya, "Kasi anak, nung nabubuhay pa ang nanay ko, yan din ang turo ng mama ko. Na maliliit lang talaga kasi apo, nung panahon na yon, maliit na kaldero lang nilulutuan namin." Ngayon mga kapatid, ano ang moral lesson dito? Ano nga ba ang moral lesson na to sa mag-inang to? Bakit ang kakanin lagi nila, ang ginagawa nilang kakanin ay maliliit? Kasi nanatili silang ganun. Nanatili ang mama niya na kung ano ang dating siya ay pinagpatuloy pa rin niya. Kaya, mga kapatid, itong moral lesson na to sa mag-inang to, ano man ang ating mga pamahiin dati, ano man yung mga ginagawaan natin dati, dapat wag na natin gawin yun. Kasi alam nyo kung bakit, kung mananatili pa rin tayong ganun, magiging katulad pa rin tayo ni Judas. Tayo binago ng Panginoon. Tayo nagkaroon ng mga leader, mga pastor, teacher, na nagpapakain sa atin ang salita ng Panginoon. Sabi nga sa Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, bangkos sa salita ng Panginoon na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Kaya kung ano man ang yung mga nilalaman ng Biblia, ano man ang nilalaman, apply natin sa buhay natin. Apply natin mga kapatid, kasi walang imposible. Di tayo magiging katulad ni Judas kung will natin na baguhin ang sarili natin. Baguhin natin. Kasi dapat ang pagbabago ay nakasalalay sa inyong sarili. Kahit nais ng Panginoon ay tulungan ang sarili mo, ay binaliwala ang lahat. Bibigyan tayo ng free will ng buhay mo, buhay ko, buhay mo, buhay natin lahat. Mawawala na ang free will na iyon dahil hahayaan na natin ang God's will ang manguna sa buhay natin. Kung ano ang will ni Lord, dapat yun ang nasusunod. Kung ano ang will ni Lord, dapat yun na dapat. Baguhin na natin ang sarili natin. Huwag na tayo manatili kung ano tayo dati. Magbago na tayo mga kapatid habang tayo'y nabubuhay. Dahil kung tayo'y mamamatay, hindi tayo maliligtas. Habang buhay pa tayo, magbago na tayo. Baguhin na natin. Hindi nakasalalay sa mga pastor, sa leader, sa mga kung saan man tayo church, kundi sa sarili natin, na baguhin natin ang sarili natin. Kaya yan lang mga kapatid, God's will lang dapat ang masunod, hindi ang sarili nating kagustuhan. Kung ano man ang inaano sa atin ng Panginoon, yun lang dapat ang masunod. Amen? Kaya mga kapatid, yun na lang po, hanggang dito na lang po. Kaya God bless you all, love you all with the love of the Lord.
Bye!